Sisimula na sa Martes ang payout ng 2,000 pisong ayuda ng gobyerno para matulungan ng mahigit 7 milyong pamilya sa bansa sa gitna ng patuloy na pagmahal ng mga bilihin. Kung sino mga makikinabang dyan at paano yan makukuha, alamin sa pagtutok ni Jonathan Andal. Bigayan na naman ng ayuda sa susunod na linggo para sa 7.5 million households. Sa ilalim ito ng programang Uplift o United Package for Livelihoods Industry, Food and Transport na may pondong mahigit 12 bilyong piso. 3 grupo ng beneficiaries ang tatanggap ng tig 2,000 pesos bilang pananggalang sa inflation na dulot ng energy crisis. Paano natin sila tinukoy? Again, wala tong political interference, wala tayong kinuwang listahan mula kahit na kaninong local government official, kahit na kaninong public official, wala ho tayong kinuwang listahan sa kanila. Hinango natin to mula sa CBMS or yung Community-Based Monitoring System na ang may hawak naman ang Philippine Statistics Authority. One-time ayuda na 2,000 pesos ang makukuha ng Group 1 na kinabibilangan ng 3.5 million families mula sa listahan ng 4Ps. Makikredit yan sa kanilang Land Bank ATM sa Martes. 2,000 pesos per month hanggang December ang matatanggap ng Group 2. Sa ilalim nito ang 2.5 million families na tinukoy ng Philippine Statistics Authority na above poverty line pero isang problemang pinansyal na lang dadapa na. Sa susunod na linggo, pwede na silang magpunta sa payout centers kung nakatanggap sila ng text o email bilang beneficiary. Manual payout ang unang buwan para makuha muna ang kanilang e-wallet number para doon idaraan ang mga susunod na ayuda. Nasa Group 3 ang 1.5 million minimum wage earners na pinili ng SSS mula sa kanilang record. Hindi naman nila kailangang magtungo sa payout center. Yun po mga napili na mga benepisyaryo, meron po sila mga disbursement account. So, kikredit na po automatic sa kanila pong mga disbursement account. Doon na nila i-withdraw? Yes, apo. Napasok na lang po automatic. Pagtitiyak ng DSWD, hindi nila papayagang umepal ang mga local officials sa bigayan ng ayuda. Titiyakin natin na wala pong mga paraphernalia, wala pong mga tarpaulin doon sa ating mga payout venues, hindi po sila magiging involved doon sa actual distribution at wala pong mga programa, hindi po sila magsasalita doon po sa ating pong mga payout venues. Pero pwede pa rin naman bumisita ang mga kongresista at mayor kung Halimbawa po sila kung nandun, it's an exercise of their oversight functions. Kung halimbawa nandun po sila mayor, we would understand that they're there to ensure na maayos po yung mga payout sites because pagmamayari po ng lokal na pamahalaan yung gagamitin natin ng mga payout venues. tinanong ang DSWD at DepDev kung hindi ba pagmumulan ng kalituhan sa payout ang datos na mula pa sa 2024 National Census. Marami nang nagbago sa estado ng mga Pilipino. Paano kung okay sila noong 2024 pero sadlak na sila ngayon? If we want very accurate data, of course the ideal is every day we would do this, no? But you can imagine the cost of doing a nationwide survey. Hindi kaya magtampo na naman ang mga nasa middle class dahil wala sila sa bigayan na para bang manhid sila sa inflation. Nakikita kong may mga other non-monetary interventions na ginawa ang gobyerno. Ano ba, di ba, yung sa mga pier, inalis yung mga pag-collect ng transport of goods. So those translated to discounts in the prices. May mga iba pang non-monetary naman, like yung contract servicing ng DOTR wherein the general riding public hindi naman pinili kung sino lang sasakay, di ba? Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.